Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Political asylum sa Netherlands at tinanggap siya ng Netherlands. Yun po yun. No? Kaya delikado pa yung mga kaso kasi mawawala po yan. Kumbaga, hindi na po pag-uusapan yung kaso niyan kasi tinanggap siya as political asylum seeker. No? Ibig sabihin niyan, pinatutugis siya. Pinatutugis siya ng pamahalaan ng bansang pinanggalingan niya dahil sa kanyang political na paniniwala. Okay, tanyo parang hero pa si Tebes. You know? Okay. So, subaybayan po natin dyan. Yan po makikita kung gaano kahusay yung ating mga abogado. Kasi kung pinagbigyan yung political asylum, matutulad na yan kay Joe Masison. Hindi kakasuhan yan doon. Parang guess siya ron. Hanggat hindi siya umalis, sagot siya ng Timor-Leste. Okay? Pero hindi natin alam kung ano pong mangyayari. So, subaybayan lang natin. Kaya lang, parang napakasakit naman no, yung tayo nag-request para hulihin si Tebes, di ba? Yung Pilipinas yung nag-request para hulihin si Tebes. Tapos nung nahuli, hindi natin makuha. Parang there's something. Okay, punta na tayo rito sa mainit. Alam mo, may mga mainit na kagad. Dito, sige. Tira kagad. Alam niyo po, simple lang naman, no? Simple lang naman yung ating West Philippine Sea. Matagal na po to. Pagkaupo pa lang yata ni PBBM, binombit na tayo ng tubig, di ba? Magdadalawang taon na, binobombit pa rin tayo ng tubig, hinaharang pa rin yung barko natin. Tapos parang proud na proud pa. Alam niyo kung ako ang vlogger ni PBBM o pro-admin vlogger ako, hindi ba nakakahiya na yun na nagsimula ka pa lang, kasi simula mo pa lang, yan pa lang yung mabigat na problema na dumating sa'yo. Kung tutuusin. Yung iba, kayo na may kagagawan. Yung grupo na ng administrasyon. Yung mga problema sa Duterte, problema yan na nilikha ni Martin Romualdez. Yung pag-alburuto ni Tatay Digong, nanahimik na nga yan. Si Tatay Digong, konting payo, konting po na lang, pero never po yan na nanawagan ng mga rally-rally. No? Pero buhat nung tinira nyo si Inday, actually, kagagawan nyo. Kagagawan nyo kung bakit may problema kayo sa mga Duterte, di ba? Okay. Eto po, kasi simula pa lang. Kulang kayo. Gusto nyo ba 1 minute lang ang topic natin? Kulang kayo. Papunta tayo dyan. Okay. Yung West Philippine Sea po, baka mamaya pag nag-suggest ako, humanga kayo sa akin. Bumaliktad kayo sa mga amo nyo. Di ba? May dalawa akong suggestion, pero i-discuss muna natin. Okay? May dalawa akong suggestion dyan. Kita mo, sinasagot ko kayo. Ito naman, sasagutin naman natin dito yung mga secret deal dito sa FB. Ang concern nila, secret deal. Ito naman, ang question dito ay ano ang suggestion mo? Kita nyo naman. Talagang si Badong hinihintay na kung ano yung suggestion ni Badong. Anyways, simula pa lang. Ilang buwan pa lang, di ba? Binombit na tayo. Issue yan nung una. Nagwawala si Subiri, no? Boycott China! Lahat ng produkto ng China, i-boycott natin. Ano po nangyari? Walang sumunod. Walang sumunod. Nakakaya, walang sumunod kay Subiri. Made in China pa rin po yung mga pinanonood natin, ay yung mga produkto natin, no? Marami pa rin po produkto natin made in China. Nagresulta pa nga yan, kung hindi ako nagkakamali, na marami pong produkto tayo tulad ng mga saging, di ba? Sa buwisit ng China sa atin, hindi na
Hindi na sila bumibili. Nabawasan yung export natin. Anyways, tagal ng problema. Magdadalawang taon na. Wala naman tayong naririnig na konkreto. No? Problema po ng Pilipinas yan eh. Sa totoo po, yan po ay problema ng Pilipinas. Diba? Wala naman tayong naririnig kundi angal lang ng angal. Padala lang tayo ng padala ng note verbal. Padala lang tayo ng padala ng mga kinukundi namin. Patawag lang tayo ng patawag ng Chinese ambassador, etc. No? Wala talaga. Tapos, hanap tayo ng kakampi. Wala tayong, isipin nyo ang hinahanap nating kakampi, mga malalayo. Australia, Japan, USA, Germany, Czech Republic, palayo ng palayo. UK, mga bansa sa Europe. Na pag nagkagulo, o sige Pilipinas, parating na kami. Sa isang linggo, nariyan na kami. Alam niyo yung ibig sabihin, no? Wala talaga sila dito, hindi talaga sila player. Bakit hindi tayo kumuha ng kakampi natin? Ha? Kumuha tayo ng mga kakampi natin mula dito sa Southeast Asian nation. O, bakit? Bakit hindi tayo mag-imbita na ayain natin itong mga taga Southeast Asian nation na maging kakampi natin laban sa China? Uy, live si Mang Kanor, manyaka na. Yan, gusto na yun, Joey. Gusto mo ba yan, Joey? Sige, amoy mo muna daliri mo. Magsisimula na naman sila magsaysay. Okay. Wala nang talab yan. Pakita po kayo ng video ko na ako ay si Mang Kanor. Idol namin yan eh. Pucha, kung meron ako niyan, ipagmamalaki ko pa sa'yo. Bebentahan pa kita. Anong pangalan nito? Si Joey. Bebentahan pa kita ng video. Punta na tayo rito. Bakit hindi tayo maghanap ng... Kasi yun yung pinapakitang solusyon eh. Hanap ng kakampi. Bakit kaya hindi tayo maghanap ng kakampi sa Southeast Asia mismo? Doon mismo sa may lugar na kung saan apektado. Wala tayong makukuhang kakampi. Walang kumakampi sa atin. Parang sinasabi sa atin, eto ang tatapang ng mga malalayo. Susuportahan ka namin, Pilipinas. Kinukundina namin yung ginagawa sa ng China. Pero yung mga totoong kapitbahay natin, nagsasalita ba sila laban sa China? Ano kami, bali? Kaibigan ng lahat. Sa Southeast Asia, kaibigan nila lahat yung China. Wala silang problema. Pag binombit sila ng tubig, tinatawanan na nga lang ng mga Vietnamese. Pero may bagong balita mamaya. May bagong balita pala ako na ginawa ng Vietnam sa pambobomba ng China. Mamaya na uli yan. Hinay-hinay lang tayo. Bakit po tayo naghanap ng kakampi sa mga malalayo? Hindi kasi tayo makahanap ng kakampi laban sa China dito sa malalapit. Dahil yung mga dito malalapit, kaya sila maunlad na bansa. Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, mas maunlad sa atin yung mga yan kasi very practical sila eh. Kapitbahay namin mayaman China, bakit kami makikipagtagisan dyan? Gamitin namin yan. Number 1 po na trading partner ng Indonesia and China. Hindi ko sinasabi na ano tayo, no, na gayahin natin sila. Hindi. Meron naman tayong ang problema kasi sa atin dito, totoo yung problema natin. Laging nasa bingit ng alanganin yung mga driver natin ng sasakyan, ng supply ship natin. Kung napalubog yung mga supply ship na yan, walang kakainin yung mga taga-ayungin. Kawawa naman yung mga sundalo natin doon. Totoo po to eh. Hindi na po haka-haka to eh. Pero paano po natin nilulutas? Imbis po na lutasin ng ating gobyerno. No? Dito lang imbis na lutasin ng ating gobyerno, ano po yung ginagawa natin? Yan, katulad yan. Lumilitaw yung mga traidor pro-China. Mga ganun, no? Instead na lutasin ng mga gobyerno, dapat nga kami nagtatanong sa inyo eh. Anong ginagawa ng gobyerno natin? Bakit 2 taon na nating problema yan, hindi pa malutas-lutas? Di ba? Instead na lutasin, parang sinasadya nila
na hindi lutasin para gamitin ito, ginagamit pa nila ito, yung problema natin, imbes na lutasin ng kasalukuyang gobyerno, ginagamit pa to para propaganda laban sa mga Duterte. Dito na lang makikita nyo na kagad basahin natin yung mga propaganda. Dito lang sa channel ko, sa FB. Lumitaw na mga traidor, na mga pro-China, unti-unti nang babaliktad ng kakamping nyo. Di ba? Ilabas mo pagmumukha mo, hindi yan, kakampi natin yan. Uy, si Mang Kanor, di ba? Meron. Ba't ba bumaliktad yung mukha ko? Bugok ka. Instead na lutasin ninyo, sabihin nyo sa mga amo nyo, balik kayo ron, oo nga po, boss. Bakit hindi natin lutasin yung problema sa West Philippine Sea? Tama. Bakit sinisisi lang natin yung mga Duterte? Ginagawa kasi nila na anti-Duterte propaganda. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.